100 meters. Turn left on Boulevard René Lévesque West. Huwebes mga dre, 5:44 downtown. First delivery to mga dre. Ang ano ngayon, parang matumal ngayon. O gumaganda lang yung panahon talaga, no? Kaya ganun siguro, kaya matumal nga. Ang tagal ko nagantay bago nakapagbato sa akin mga dre, no? Pero maganda naman yung order sa akin kasi dalawang items lang, pero 2 units, 11 items, 3 Starbucks, tsaka 8, ano bang tawag nila ron? Yung malaking orange mga dre. Hindi naman suha, 8 ganon. So ang dali lang mga dre, no? $26. Tapos pagtapos ko mag grocery, may isinabay na pagkain. Eto, pinick up ko dito rin sa downtown mga dre, no? Takbo nga ako kasi wala na namang parking eh. Ano naman to, $12. So maganda-ganda mga dre kasi isang biyahe, halos magkatabi lang yung dideliveran, $38. Kaya lang pag nahuli ka sa parking abono na naman. Ang hirap talaga ng parking dito mga dre. Galingan lang talaga rito. Hindi pala galingan, swertihan. Kasi pag natsyempohan ka talagang kahit kakalabas mo lang ng sasakyan, kahit 1 minuto pa lang wala rin Kasi kahit mag-blinker ka mga dre, no? Kahit naka-blinker ka na kumbaga saglit ka lang, hindi ka rin nila pagbibigyan Especially kung yung pinaradahan mo mga dre is no parking area. Mahal yun. Pag no parking, kahit sabihin mo wala pa akong 1 minute, yeah, even a minute, you're not allowed. Even a second, you're not allowed to park there. Parang ano nga to mga dre, parang kang nakikipagpatintero rito. Turn left on Boulevard René Lévesque West. Pag dito ka magdi-deliver o pipick up. In 1 kilometer, turn right on Côte du Beaver Hall. Sana hindi na rito yung delivery. Kinakabahan na ako dito mga dre, no? Kasi sayang yung sayang yung pagod pag nahuli ka. Nung nahuli ako na yun mga dre, no, yung 102 yung binayaran ko sa parking sa parking ticket mga dre, no. 102. 3 araw na trabaho yun mga dre, no, kasi pasundot-sundot lang ako noon Tapos may Ate Wanel, sabi niya ang dami ko daw palang kita rito mga dre, no. Nakakapaglaway $1,000 a week. Pero mga dre, imagine $1,000 7 days 12 hours a day. So paano ka maglalaway? Siguro maglalaway ka sa pagod. Yung ganun mga dre, no? Ang daming pagod biruin mo 12 hours. Tapos kasagsagan pa ng lamig nun, no? Yun yung mabigat nun mga dre. Kahit sabihin wala kang order, nag-aantay ka sa sasakyan, ang lamig Pero may nag-comment mga dre, no, nakaka 2,000 daw siya, 2,000 a week. Tapos pay and shop lang, exclusive. DoorDash, Instacart, tsaka etong Uber. Instacart kasi ang bagal Iniisip ko madidrain lang ako Tapos yung sa DoorDash naman mga dre, no, ang style naman ng DoorDash, pipick upin mo lang yung mga items mga dre, no. Kaya lang ang ginagawa niya, pagsasabayin niya dalawang order mga dre, no, sa kabuuan lahat yung dalawang order 80 items, pipick upin mo lang. Pagkatapos karaniwan naman nasa 20 kilometers mga dre, no, 20 kilometers. Meron pa akong na 23 o 25 kilometers. Tapos $20 lang. Pag sa DoorDash mga dre, parang ang labanan doon dollar per kilometer. Ganun ang bilang nila. Kaya nakakapanglambot ba. Talagang nila tansyang-tansya nila Parang hindi nila papalampasin dun sa dollar per kilometer. Minsan malaki yung bayad,
let's say nakakita ko doon ng ano eh, $33. Ganun din, dalawang order din mga dre, no? Isang konti, isang madami. Pero nasa 80 rin lahat yung units o yung items mga dre, no? 80 items din. Tapos sa $33, ilan ba? 14 kilometers. Ganun ang ginagawa nila. Miski ngayon sa Uber, sa pagkain mga dre, no? Pinagsasabay nila yung mga low paying, yung dalawang $3 pagsasabayin nila para $6. Pero dalawang magkahiwalay na restaurant ang pipick upan mo nun ha. Tapos ang deliver mo dalawang magkahiwalay na customer din. Kaya lang sabi nga ni Kuya Puto, ano mga Andre, no? Kumbaga kunin daw kahit maliliit kasi ganun daw yung ginagawa ng mga ibang Indiano mga Andre, no? Kinukuha nila yung maliliit para kahit pa paano siguro. I think may kinalaman yung ano Kuya Puto eh, yung rating mo o yung acceptance rate. Pag mataas yung acceptance rate mo, sabi nila mas mataas yung tsansa o mas sa'yo ibibigay yung magagandang order. Pero kung katulad ko na acceptance rate ko 32 kaya gumagapang ako ngayon mga Dre, no? Mula nung nag-update ako, gapang ako ngayon eh, hindi ako halos batuhan. Isa lang talaga, isa, dalawa. Kahit nakaantay ako. Nasa KFC na ako mga Dre, nasa KFC ako, okay? Ang dami pang pumupunta oh. Pipikapin yung ano, Uber naman yun. Pipikapin yung mga yung mga umu-order. Sabi ko, ako nandito, hindi ako nababatuhan. Nasa KFC na mismo ako. Tapos ang nababatuhan eh, yung mga papunta pa lang doon. O kaya pupunta pa doon yung tao, yung mga pipick up para i-deliver. Sabi ko, siguro napasama yung update ko. Kasi mas gumaling yung application tungkol doon sa acceptance rate mga Dre, no? DoorDash, I think, mahigpit sila sa acceptance rate mga Dre, no? Pag bumaba ka yata sa 50 o sa 40, baka tanggalin ka nila sa platform eh. Eh dito sa Uber, turn right on Côte du Beaver Hall. Dito sa Uber mga Dre, kahit pa paano, ano eh, maluwag eh. 32% ka ako eh, acceptance rate ko. Tapos meron pa akong cancellation na 5%. Pero 100% yung ano ko, satisfaction rate. Ito yata nanguhuli to eh. Oo nga. Ay nga nanguhuli. Ayun, ticket. Thanks. Ticket yun mga Andre. Mahal ng ticket, sakit sa ulo eh. Pwede mo namang i-contest kung gusto mo. Kaya lang ating ka pa sa hearing mga Andre. Pupunta ka pa sa sa korte. Sa bagay kung may oras ka, kaya lang kung mas malaki yung kikitain mo kaysa doon sa aaksayahin mong oras, di ba? I mean kung magtatrabaho ka para tapos malaki yung per oras mo, kaysa aksayahin mo yung per oras mo, bayaran mo na lang yung ticket mo, di ba? Kasi ganun yung iba eh. Kumbaga doon nakabase yung desisyon nila sa per oras nila eh. Bakit ko aksayahin yung oras ko diyan, di ba? Eh malaki yung mawawala sa akin sa per oras na hindi ako magtatrabaho. Nakauso daw yung uwian. Napanood ko yung huling video ni Mark ko. Yung umuwi yung Pilipino. Ay ng mga mga Dre, no? Pag mali talaga yung expectation mo dito sa Canada. Pag mali yung napanood mo. Tsaka yung mindset mo, nako po, masyasya ka talaga dito. Kisa ko nga si Master Cube eh. Hindi na nagpapahinga, 7 days a week na rin eh. Turn right on Côte du Beaver Hall. Dapat ma-careful ka rito mga Dre. Pag naka green light, kasabay nun tumatawid yung tao. Kaya kung kakanan ka o kakaliwa ka pag naka green light mga Dre, in 400 meters, turn left on Rue Saint-Jacques. Mapagmasid ka sa kanto kasi baka makadali ka kasi sabay ng tao yun mga Dre, no? Minsan nga matutuwa ka eh kasi naka green light, no? Kakanan ka, ganyan kakanan ka, tapos yung taong naglalakad nagsiselfo, no? Parang naglalakad sa luneta, oh.
Hanggang makared na lang, hindi ka na nakaandar. Siya hindi pa tapos tumawid. Ang kulit dito, pasaway dito mga Andre. Pero yun nga lang, talagang okay din naman. Doon ko na-appreciate yung respeto sa pedestrian nung nasa Pinas na ako mga Andre, no? Kasi sa Pinas, In 300 talagang meters, use the left lane to turn left. puput-putang Then ka turn eh. right. Kahit nga naka-stop eh, go sila eh, ikaw pa mali eh, kahit kung tatawid ka. Dito talagang mga Andre, no? Respeto sa pedestrian. Yun naman ang kagandahan dito. Na-appreciate ko lang yun nga. Yun, nasa Pinas na ako kasi doon talagang patintero ang labanan doon eh. Sa kanto ng Palapala, papuntang SM. Papunta ng SM o kaya pauwi ka sa 13. Basta tatawid ka doon sa kanto ng Palapala na yon. Walastik eh. Hati-hati ang tawid mo eh. Kung hindi talaga namang madadali ka doon. Tsaka yung imagine mga Andre, no? Ilan yung dito sa may papunta na sa 13, no? Yung malapad na kalsada, I think 6 lane ba yon? 6 lane, no? Tatawid yung tao. Ang lapad nun eh. Salubungan yung sasakyan eh. Walastik ako. Talagang pagtatawid ka dun eh, araw-araw kang nakikipagpatintero kay kay Doc Aga. Nakabisado na, ngayon lang ako nakapunta rito. Westcliff. Saan ba tayo? Quebecor. Anyway, mas gusto ko mag-deliver mga Dre sa lumabas ako dito sa downtown talaga. Dala ako dito, mas gusto ko magde-deliver sa mga bahayan. Dito, ang daming nag-iikot na yung naniniket mga Dre, no? Buti sana kung yung ticket mo $20 lang, kaya lang 100 eh. Ayun na yata pinakamura mga Dre, 100 eh. Sakit sa ulo. Mahigit kalahating araw mong pintrabaho eh. Bibigay mo lang sa kanila. Webes mga Dre, bukas last day ko na. Sabi nila bukas ibibigay na daw sa akin yung yung tawag dito, ROE, Record of Employment. Kaya lang hindi ko alam mga Dre, no, kung ano yung reason ng termination ko. Use the left lane to turn left on Rue Saint Jacques. Then turn right on Rue McGill. Hindi ko alam kung magiging acceptable sa sa pagpapasahan ko ng EI. Okay, hindi ko rin talaga alam kung makakapag-EI ako kasi nga nag-YouTube ako, di ba? Malalaman daw kasi parang titingnan nila kung ilang oras daw ako nag-YouTube. Parang gano'n mga Dre, no? Turn right on Rue McGill. McGill. Oy, tingin-tingin na kayo sa McGill mga Dre. May tumingin pala rito ng scholarship sa In McGill. 200 meters, turn left on Rue Lemoyne. Wala silang international scholarship. Parang lang mga Dre, no? Dito lang sa mga local dito. Rue Lemoyne. Saan yun? Dito okay, dun sa kabila. Liwanag pa naman mga Dre, no? Tapos na ito full time muna tayo sa sa Uber. O nga pala, tax season mga Dre, no? Turn left on Rue Lemoyne. Hindi ko maalala kung nabanggit ko na yung increase sa amin mga Dre, no? Binigyan kami ng increase sa bahay. In 100 meters, turn right on Rue Saint Pierre. $70 na increase. Dapat lang 4% to 4.6%. Turn right on Rue Saint Pierre. Pero ang binigay sa amin mga Dre, no, anong tawag dito? More than pa-park na ako dito. Pero ang binigay sa amin
7% mga Andre, no? Dapat ano lang 4. Dito lang hindi ko maintindihan mga Andre, no? Kasi yung number 1, siya yung nasa pinakadulo. Paglabas mo ng elevator, ang mauuna yung pinakamataas. Ano yun? Baliktad eh. Pag pumili ka dapat ng ano rito, apartment, kunin mo yung ano. Kita mo Andre, 16. Yung nandun sa pinakadulo, number 1. Sana wala akong ticket. Parking space naman yung ano ko mga Andre, no? Parkingan naman yung pinarkingan ko. Kaya lang, hindi ako nagbayad. Nag-hazard lang ako. Sana wala pang ticket. $5:30 pa ako nag-ano galing sa Montreal Saan ako pupunta ngayon? Paikot-ikot ako. Sige, yung daan na ito. Turn right on Rue St. Paul West. Parang nasa ghetto. Ang liit ng daan maliit ang daan na madilim. Isang vlog lang to mga Dre na ganito, no? Sama ko lang kayo sa isang deliver ba. In 100 meters, turn right on Rue McGill. Pag summer, ang ganda rito mga Dre, sa downtown. Sinasarado nila yung ano, yung St. Catherine na street mga Dre, no? Turn right on Rue McGill. Nasarado nila yung kasi ano nga kumbaga hindi pwedeng makadaan yung mga sasakyan para yung mga tao naglalakad lang doon mga Dre, no? Tapos minsan meron pa silang mga ano, yung nagsisale sila sa gilid ng kalsada. Dati nakapunta ako one time Kaya lang ano pa nun medyo pandemic pa nun mga Dre, no? Kaya hindi pa ganun kaganda. Ngayon wala na talagang pandemic, no? Wala na talaga yung ano, COVID. Kaya parang maganda tong summer na to mga Dre. Sabagay last year naman okay na Kaya lang ang style kasi namin mga Dre, no, kaysa kung may bibiling kami, no, kaysa magpunta kami dito sa downtown, pupunta na lang kami sa Mirabel mga Dre, no, sa outlet. Kahit doon kahit paano, ano ba, makamura lang ba. In 300 meters, turn right on Rue Saint Antoine West. 4 minutes, 640 meters. Dito rin pala ako sa downtown magde-deliver, di ba? Sana salubungin na ako sa baba. Huwag na ako paakyatin ba sa building nila. Right on Rue Saint Antoine West. Saint Antoine. Dito na ba? Dito na ako. Dito yata ako nahuli nung nakaraan Yung bawal na parking, tas doon ka nag-parking. Ay, nako po. Downtown. Ayos tong mga building na to Parang pambalot ng yema yung di ba? Yung bintana Iba't ibang kulay. Sana may parking. Yan, meron. Thank you. Dito ba? Pwede na siguro dito. You've arrived at your destination. Yan, pwede na ako rito. Hindi na ako maghahangad pa.
Kasi baka wala sa unahan eh. Nahirapan ako makita. Ano ba yung building niya? Embassy Suites. Si Google Map lang mga dre ang nakapagbigay sa akin ng tamang ng tamang lokasyon. Miski si Waze tinuturo ako sa gilid ng kalsada. minutes. Mga dre, ang nakapagbigay lang sa akin ng tamang direksyon si Google Map. Nandun pala dyan sa pinakakanto niyan mga dre, no? Yung may lumabas na kotseng itim yun. Doon sa kanto na yun. Kakanan lang ako ng konti. Yung pinakakanto na yun. Si Waze tinuturo ako kanina dito sa gilid ng kalsada. Ay sa gitna pala ng kalsada. Wala stick na yan. Wala ka buhay-buhay to si Waze. Papalitan ko na nga yan. Ang kulit eh. Dapat talaga pala mga Google Map ang ganito. Ngayon, uwi na tayo. What's the rush?